ang lahat na magsapagtayo sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, maaari po ba natin batiin ang ating mga kapatid, mga katabi natin? Good morning, kapatid! Sabihin mo, you are blessed dahil mahal ka ng Diyos. Hallelujah! Ayan, mga paalala lamang po para sa maayos na pagsamba. Yung mga bata po, huwag natin hayaan sa labas na pangalat-kalat para maiwasan po natin ang anuman pong aksidente. At yung phone po natin, if meron pong emergency text or call, pwede natin sagutin sa labas para hindi po makaabala sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At iwasan din po natin ang pagdadaldalan habang po tayo nasa praise, habang nag-worship. Bigay natin yung time natin para sa ating Panginoon, para mag-glorify natin siya using our time. Amen? So, yan. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 100, verses 1 to 12. Sabi po rito, verse 1, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Verse 2, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Purihin po ang salita ng ating Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ipinagkaloob mo sa bawat isang narito. Salamat po sapagkat itinakon mo ang aming mga panyapak upang muling magsama-sama sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, to glorify your name, itaas ang takilang iyong pangalan, for you deserve it, O God. Marami pong salamat sapagkat ikaw ang dakilang Diyos na kumikilos sa aming buhay at patuloy na nagiging sentro nito. Na Lord, ikaw ang siyang magbibigay sa aming Panginoon ng mga bagay, Lord God, na hindi naman namin deserve, but you still give it to us, Lord God. Yung grace mo, yung mercy mo, we don't deserve it, pero patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na kahit kailan hindi kami iniwan, hindi kami pinabayaan. Muli, Panginoon, samahan mo kami sa lahat po ng aming gagawin sa umagang ito upang mapaglingkuran ka, Panginoon, upang maitaas ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang siyang kumilos, Lord God, sa buhay ng bawat isang narito. Na Lord, lahat po ng aming aawitin, naway magsilbing panalangin, Panginoon. And God, fill this place with your holy presence, Lord God. We humble ourselves before you, sapagkat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang matakila sa lahat po ng aming gagawin, sa music ministry, sa dance ministry, Panginoon, maging sa iyo, sa maghahayag ng iyong mga salita, itago mo lamang siya sa iyong likuran. At nawa, Panginoon, ang katotohanan na maihayag sa bawat isa sa amin. At sa gayon, anuman pong mapakikinggan namin na iyong mga salita, ay tumingin sa aming puso at isipan at magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Hindi lamang kami, Panginoon, tanggalin mo, Lord, yung selfish desires, Lord God, na nakikita mo sa amin, bagkus, Lord, maibahagi namin sa ibang iyong mga salita. Na, Lord, makakilala rin sila sa iyo, Panginoon, kung gaano, Panginoon, kung paano mo kami tinuturuan, gayon din nawa, Panginoon, ang maibahagi namin sa iba. Guide us, Lord God, sa patuloy, Panginoon, na pagtahak ng buhay na ito. Lord, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ang siyang kasama namin. Maraming salamat, Panginoon. Lahat po ng ito ay niaalay lamang namin para sa iyo. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Hallelujah. Lalagyan lang po natin ang puri at pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Hawitan po natin ang ating Diyos ng may kagunakan sa puso natin. Pagpagkulan ng ating kamay para mabigyan ng kalwalatian ng ating Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, sapagkat narito ang bawat isa upang papurihan ka, upang awitan ka, Panginoon. Lead us to your cross, Panginoon, and fill this place with your presence, O God. Yes, Jesus, you are so good, O God. You are so good, O God. Hallelujah. Come on, church. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's in real battles paid for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. You the Lord became flesh for my sin death. Now you're in there. Everything I was telling you, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross.
bawat isang narito. Kaya mo, Panginoon, na ituon namin ang aming mga pansin, Panginoon, sa iyong mga salita. Yung aming pag-iisip, Lord God, open our minds, our ears, Lord God, our hearts, as we will listen to your word. Ikaw nawa, Panginoon, ang maitaas sa mulang ito. At patuloy, Panginoon, na maghari sa buhay ng bawat isang narito. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod na mag-aayag ng iyong salita upang maihayag ang katotohanan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Tanggalin mo lahat, Panginoon, ang espiritu ng antok, Lord God, ng bawat isa na sa gayon, mag-ising ang bawat isa sa katotohanan, Lord God, gamit ang iyong mga salita. Marami pong salamat, pinapupurihan ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon. Please we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and with the guidance of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Manatili pong nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ang scripture reading po ay hango sa Aklat ng Gawa, chapter 4, verse 12. Sabay-sabay po nating basahin. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Ang iyong pangalan ang siyang dahilan kung bakit kami, Panginoon, naririto. Lord, by the power in the name of our Lord Jesus Christ, transform us, Lord, according to your will. And Lord, we pray and we thank you, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo upang kami ay maligtas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kulang ang salitang pasasalamat, Ama, to express our hearts and with gratitude, Lord God, na kung saan, Lord, pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Panginoon. And Lord, dalangin ko nawa ang makapangyarihang salita, ang mga kapangyarihan, Panginoon, ng iyong banal na salita, ang siyang kumilos sa puso't isipan ng mga anak mo na naririto sa bulwagang ito, Panginoon, sa iyong bahay panambahan, upang ikaw, Lord God, ang maitaas sa aming kalagitnaan. Gamitin ko lamang ang aking mga labi, maging daluyan ng pagpapala ng iyong mga salita. And Lord, give us wisdom and knowledge, and we believe in the power of your Holy Spirit who dwells in our hearts, Lord, na siyang magbibigay sa amin ng pag-unawa upang maintindihan ang iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po kami nananangan, at sa tulong ng banal na Espiritu mo, lahat ng may karamdaman, ikaw ang siyang magpapagaling, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, inayayahan po ang mga bata doon po sa kubo para makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ayan, tunay nga napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sige, yung mga bata, ay mga youth sa loob, dito na kayo sa labas, may mga upuan pa naman. Sige na. Ayan, sige. Dito na kayo sa labas. Ayan. God is good. All the time, God is good. So, tayo pong lahat ay mag-aaral ng sulat ng ating Apostol Lucas para kay Teopilo. So, okay, sige po. Sunod na. Ayan, thank you so much. Sige na. Nalabas na po. Ayan, so, last week po, ating pong pinag-aralan ang Book of Acts chapter 3 na kung saan preaching through healing. So, meron po tayong 6 na puntos na pinag-aralan dito. Una, the hour prayer at the temple. Pangalawa, the layman from birth asking alms and layman's expectation, the miracle of healing to the
the layman, and the people filled with amazement and wonders. And lastly po, ito po'y karugtong ng pag-aaral natin ngayon sa chapter 4, which is the preaching of Peter and John. So hindi po natapos dyan sa pagpapagaling doon sa lumpo since birth. And I would like to correct myself na hindi po by 20s or 30s, kundi dito po sa chapter 4, maliwanag na sinabi, 40 years old above. So imagine, mula nang siya'y nasa sinapupunan ng kanyang nanay hanggang sa siya ay 40 years above, or hindi sinabi exact, siya ay lumpo. At kung makikita natin, dahil sa pangyayaring ito, hindi lamang sa templo na ipahayag si Kristo, kundi maging sa harapan ng mga pinuno. Okay? Which is tinatawag na Sanhedrin. Okay? So pag-aralan po natin. Meron po tayong 7 na puntos dito na kung saan isa-sum up po para mas madali ninyong maunawaan. Jewish leaders were greatly disturbed and seized them, referring to John and Peter. The hearers, about 5,000 men, believed in Jesus. They questioned them and they responded filled with Holy Spirit. Yung they dito, which is referring to the Jewish leader, and them referring to John and Peter. Jewish leader astonished and speechless. Jewish leader threatened them, but God's will prevailed. And the prayers of believer in one accord and the united minds and hearts of the believers. So napakaganda po ng pag-aaral dito sa Gawa chapter 4. Kasi talagang pinakita ng Diyos na doon sa pagpapagaling sa lumpo. Imagine, no? Since birth, siya ay lumpo. Pero may plano pala ang Diyos sa kanya para bigyan ng karangalan ang pangalan ni Kristo. Amen? Meron na siyang purpose na kung iisipin niya from siya'y nabuhay hanggang sa maging 40 years old plus, feeling niya helpless siya. Tama, mali. Kasi hindi siya makapaghanap buhay. Lumpo siya. Imaginein. Tayo nga lang may karamdaman tayo, hirap na tayo, lalo na kaya kung lumpo ka. Amen? Napakahirap kung i-imagine natin ang kalagayan ng lumpo. Pero may plano ang Diyos. Amen po ba? Dito pinakita na kung saan pinarangalan ni Apostol John and Peter ang ating Panginoong Heso Kristo. So dito po tayo sa Gawa chapter 4 verse 1 to 3. Sina Pedro at Juan sa harap ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo, o sa English or sa translation yan sa New King James Version and NIV version, Sanhedrin. So sabi dito, nagsasalita pa sina Pedro, referring dun sa kanilang pagpapahayag sa loob ng templo, dahil nga, di ba, palukso-luksong pumasok doon at ipinakita na amaze yung mga tao sa nangyari. So, hindi pa natatapos yun. Dumating na ngayon, syempre, kung ikaw ay nasa templo, imagine niyo, hindi lang mga Hudyo ang naroroon. Naroon din ang mga tagapagturo ng kautusan, ang mga Pariseyo, Saduseyo, yung mga gumagawa ng kautusan. So, tingnan natin dito. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduseyo. Galit na galit sila. Sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. So galit na galit sila kasi it is contradicted sa kanilang itinuturo. Amen? So sabi dito, kaya dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. So, from 3 p.m., sabi, di ba, nung ating pinag-aaralan, the hour of prayer hanggang gabi. Ganun katagal yung
templo. And sabi dito, gayunman marami sa kanila ang nakarinig at sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 at ang bilang ng mga lalaki. So imagine, syempre, noong time na yun kasi hiwalay po ang lalaki. Kaya ang nabilang lamang na nanampalataya ay lalaki. So kung makikita ninyo yung temple na yan na in-illustrate natin last week, hiwalay po ang gate ng mga babae. So kung titingnan natin, kaya ang nabilang ay umabot sa 5,000 katao na lalaki. So doon natin makikita na hindi lang basta sa pagpapagaling, sa miracle na ginawa ng Diyos sa kalagitnaan ni Juan at ni Pedro, kundi doon pinakita ang pagpapangaral at pagpalaganap ng salita ng Diyos. Amen po ba? Sa mga Hudyo. So sabi dito, ayan, yung aking kasing kopya, hindi ma-open. So, dito tayo sa aking notebook. So, kapag sinabi pong the captain of the temple, it refers po dun sa police force ng temple. Kung makikita natin, yun yung tinatawag na captain o kapitan ng temple. Bakit sila pumunta? Because they heard and greatly disturbed. Kung titignan natin, doon sa translation ng Tagalog, galit na galit. Pero kung titignan natin sa New King James Version, greatly disturbed. Bakit? Bakit sila na-disturb? Kasi nga, yung ipinangangaral ni Peter and ni John, opposite dun sa kanilang itinuturo. So, hindi sila naniniwala, lalo na sa Panginoong Hesus. Siyempre, sampal nga naman sa kanila yun, nung pinako nila sa krus, pinapahayag na muling nabuhay. Di ba? Kung iisipin mo, pinako na sa krus, tas muling nabuhay, sampal talaga sa mga tagapagturo ng kautusan. And nabasa ko po sa ibang komentary na ang mga Saduceo, sila po ang mga mayayaman sa lipunan ng Israel o mga Hudyo. So sabi dito, dahil hindi sila naniniwala na si Jesus ay he was raised from the dead and for healing the lame man. Imagine, sa pangalan ng Panginoong Jesus, kaya sila nagtanong bandang na kalagitnaan nito sa kaninong pangalan kayo at kapangyarihan nagsasalita ng ganyan. So kung titignan natin, si Anas po, ayan, dito tayo. Ayan, kinabukasan, syempre, nung nakulong na si Apostol Pedro at Juan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng Hudyo, ang mga matatandang pinuno ng bayan, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama si Anas, na pinaka-pinunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, na which is binanggit po ng ating Apostol Pablo, na kung saan siya po yung tinuring na pinakamasama. Di po ba? At ang iba pang kamag-anak ng pinunong pare, pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? So kung titignan natin, si Anas po, he was deposed high priest, na kung saan inappoint niya si Caiphas na kanyang son-in-law. Kasi kung titignan natin, nung time ni Jesus Christ, ang humarap si Caiphas. Naalala ninyo? Si Caiphas po. Kung titignan natin, yung titulo na high priest is lifetime profession. Lifetime po yan. Lifetime position yan. Being high priest is lifetime position. And kung titignan natin, sa panahon na ito, hindi lamang yung mga pinunong pari ang naririto, kundi yung iba pang kanilang kamag-anakan. So
ito po yung tinatawag na kinship system. Palakasan kapag ikaw ay kamag-anak. Kabilang ka, kamag-anak eh. Hindi ka i-let out. Kahit ngayon sa panahon natin ngayon, kapag merong nakapwesto na kamag-anak mo sa gobyerno, madali kang makalapit. Naroon ka. So yun po yung tinatawag na kinship. Saan yan nagmula? Dito pa lang. Sa pamumuno pa lang ng mga Hudyo, meron na pong ganun, kinship system. Na kung saan yung family ay pinapaboran po. So sabi dito, by what power or name did you do this? Bakit mo ginagawa? Alin ba? Ano yung tinutukoy? Ano yung mga bagay na ito? Ang bagay na ito, yung pagpapagaling doon sa layman. Kasi kung titingnan natin, doon pa lang sa una, sinabi na nila na by the power of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? And iuulitin po yan ni Apostol Pedro dito sa chapter 4. Why? Name. Bakit pangalan? Kasi kung titignan natin, power resided in the name. Bakit po? Diba sila pag nag-quote sila, ayon sa aming amang Abraham, amang Moses, binabanggit nila yung pangalan ng may otoridad. So, ganun po nila pinapaboran ang pangalan na kung saan naghahanap sila sa kaninong pangalan ninyo yung ginagawa. Dito pa lang makikita na ang mga taong ito ay talagang hindi in-acknowledge ang Diyos. Amen? Alam nila na may makapangyarihang Diyos sa kalagitnaan nila. Sa panahon pa lang ng Israel na nilabas ng Panginoon doon sa pagkakaalipin sa Ehipto. Ang Panginoong Yahweh na ang tumutulong sa kanila, but still they did not acknowledge the power of God. Amen? So dito natin makita, kasi doon pa lang sa tanong kaninong pangalan? And the name of Jesus Christ given to them, but they rejected. Amen? Ni-reject nila. Pinako nila sa krus. Yun yung sinabi dito. Yan, Sanhedrin po, in the Bible, was the supreme council of the Jewish council. A high court and legislative body. Kung titignan natin, mayroon binubuo po sila ng 70. Sabi dun sa book of Book of Numbers 11 verse 16. Naka-specify po dyan na 70 yung inutos ni Yahweh kay Moses na dalhin sa kanyang harapan. Gather 70 elders. Diyan po yan nakuha. Bakit 71? So, sineperate nila yung high priest na talagang kanilang sinusunod. And elders and scribe. Yung scribe po, sila yung mga sumusulat. Ang scribe from the word itself sa Greek, ng scribir na tinatawag. Na kung saan ito po ay to write or sulat. So, ibig sabihin, itong mga eskriba, sila yung mga sumusulat ng kautusan. So, holding the religious, judicial, and political power responsible for interpreting Jewish law and governing during the Second Temple period. It appears frequently dito sa New Testament at nabanggit din po sa Matthew 26, John 18, and dito sa Acts na ating pag-aaralan, 4, 5, and 7. Where it functioned as the highest Jewish authority, eventually na-dissolve sila after nung temple destruction. So ayan yon. Nawala itong Sanhedrin na ito. Nung na-destroy po yung templo, o yung tinatawag na Second Temple. So nag-start sila doon sa Numbers chapter 11 verse 16. Ano yung otoridad nila? They interpreted the law. Binigay na yung law, pero sila ini-interpret pa nila. Na kung saan, hindi
binaliwala nila. They rejected the cornerstone. So yun yung babatiin dito ni Apostol Pedro. Ayan, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyo lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling. Complete healing. Dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Inulit niya yung sinabi niya in chapter 3 na inyong pinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, na siyang naging batong panulukan. Siya po yung cornerstone na kung saan siya yung kumakapit dun sa dalawang bato, dalawang haligi. Di ba? Pwede bang maglagay ng dalawang tawag dito, pader na walang cornerstone? Hindi po, hindi, di ba? Sa mga nagko-construct dyan, mga construction worker, di ba hindi pwedeng maglagay ng dalawang dingding kung wala yung gitna, yung cornerstone, yung po yung tinatawag doon. And sa iba naman, iba yung cornerstone nila, yung isang bato na kung saan napaka-importante sa kanila para kumapit doon sa dingding. Babagsak pag wala iyon. So si Jesus ang naging cornerstone ng mga tagapagtayo ng bahay. So sabi dito, itinakwil ninyo. So imagine, inulit na naman kala nila, napatay na nila, tapos na. Hindi. Dahil simula nung namatay ang Panginoong Hesus, lumaganap ang Christianity. Amen? Mas lumaganap ang Christianity hanggang sa kasalukuyan. Amen? And lahat tayo nagbe-benefit. Sabi mo sa katabi mo, kaya mapalad ka. Sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. Kasi hindi naman si Pedro, hindi tao ang nagpagaling. Hindi si Pedro and John. Even them, they did not acknowledge na sila yung nagpagaling. Malinaw nilang sinabi na gumaling itong lumpong ito simula nang siya isinilang sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why there is power in the name of Jesus. Sa Kanya, referring to Jesus Christ, lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Nagtanong sila, kaninong pangalan at kapangyarihan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Napakaliwanag. Walang ibang pangalang ibibigay sa atin kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Even the high priest, o kung sino pa mang pangalan, Moses, Abraham, Isaac, na ino-honor at tinitingala ng mga Hudyo, di tayo maliligtas. Kundi sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag, ang klaro po. Wala nang ibang ibibigay na pangalan o wala nang pangalan, hindi, wala nang iba pa. Kasi siya lang talaga. Amen? Si Jesus lang. Wala nang ibang pangalan na ibibigay ng Diyos sa mga tao upang tayong maligtas. Kundi ang Panginoon Jesucristo. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan o tinatawag na Sanhedrin ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita ni na Pedro at ni Juan. Leaders were astonished. And hindi lang sila na-astonished, speechless sila. Wala silang salitang mailalaban doon sa ginawa ng mga apostol. Balik po tayo, sabi ko, Jesus is the stone you builders rejected, has
has become the cornerstone. Saan niya matatagpuan? Even si King David po, kinote niya ito sa Psalm 118 verse 22 to 23. The stone the builders rejected has become the cornerstone, and the Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. So kung titingnan mo, nagko-quote si Apostol Pedro na kung saan he is uneducated, maliwanag. Hindi ito nakapag-aral lang. Kahit sino mamamangha, sino ka magsalita ng ganyan, bakit parang kami pa ang tinuturuan mo? Kami na nakapag-aral lang salita ng kautusan, ng kasulatan. Astonished sila. Sila ay nagtaka. Kasi karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Big deal sa kanila doon. Na ikaw, na tagapagturo, matagal kang nag-aral ng kasulatan pero tinutuwid ka ng hindi nakapag-aral. Sampal, hindi po ba? So kung titignan mo, nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito, it is because of our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, kahit mangmang tayo sa harapan ng tao, kapag meron tayong Jesucristo, even yung mga matatalino, luluhod sa Panginoon. Amen? Yuyuko. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling, di sila pwedeng makailay dahil nga paniwala nila to see is to believe eh. Tama? To see is to believe. Kaharap yung pinagaling. Pwede ba nilang akusahan ng mali? Kitang-kita nila mismo na gumaling itong lumpong ito. Hindi, sabi dito, ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling at nakatayo sa tabi ni na Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. They conferred, sabi sa English version, order to withdraw them from Sanhedrin. And nagawa sila ng conference, sabi, they conferred. Kung makikita natin in John chapter 18, verse 31, only Romans lang po ang permitted na mag-persecute. Kaya na-persecute si Jesus Christ eh. Dahil dito sa mga Hudyong ito na inilapit nila kay Poncio Pilato. Iba ako sa cross. Di ba? Mas makapangyarihan yung sigawan nila sa paningin ni Poncio Pilato kesa sa haring ipapako sa cross. Kasi Romans po, they were colonized and they were conquered by Romans. Kaya ang Romano lang ang may permission na mag-execute ng tao. That's why Pontius Pilate was the governor that time. And yung Sadducees, they held majority power in ruling the Rome. Majority sila, makapangyarihan sila, pero speechless sila sa harapan ng hindi nakapag-aral. Nasa estado ba ng education? Nasa estado ba ng titulo natin? I'm an engineer. I graduate, I am licensed. No, wala sa estado. Kundi sa pananampalataya kay Kristo. Kaya sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Amen? And sabi dito, ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem. Tingnan mo, ayaw nilang mapahiya eh. Di ba? Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila. Kasi pag sinalungat nila si Apostol Pedro at Juan noong time na yan, kukuyugin sila
sila ng mga tao kasi nagpupuri sila sa Diyos eh. Nakita yung kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa kalagitnaan nila. Upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Kaya muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pambuli sa pangalan ni Jesus. Napigilan ba sila? Hindi. Kahit pinagbawalan si Apostol Juan at si Apostol Pedro na magsalita patungkol kay Jesus, hindi napigil. At hanggang sa kasalukuyan, hindi mapipigil. Amen? At sa susunod na hinaharap, sa mga susunod na henerasyon, hindi mapipigil ang paglaganap ng mabuting balita. Amen po ba? Ano sagot dito ni Apostol Pedro at Juan? Sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol, alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? Ganoon din. Kanino ba tayo dapat sumunod? Sa tao ba o sa Diyos? Sa Diyos. Katulad ng ginawa ng ating apostol, Pedro at Juan. Hindi sila papatinag na ipangaral ang Panginoong Hesus kahit sila'y pinagbabawalan. Actually, yung word pa doon sa New King James, threatened. Titingnan mo, threatened ka na. Pero, hindi mapipigil kapag totoo kang sumasampalataya kay Jesus na ipalaganap at ipakilala si Kristo. Amen po ba? Wala silang nakitang paraan upang parusahan ang dalawa. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Hindi pwedeng hindi ipapahayag. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng hindi mo ipapahayag si Jesus. Dahil walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos, kundi si Jesus para sa ikaliligtas ng tao. Hindi dahil sa blessing, kundi dahil mismo sa Panginoong Jesus. Amen po? Sapagkat ang mga tao'y, ito yung resulta eh. Kapag pinahayag ang Panginoong Jesus, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Gateway lang naman eh. Yung makitang gumaling, yung lumpo. Kasi yun yung kailangan ng mga Hudyo. To see is to believe. Pero ang higit sa lahat na ipakilala si Jesus sa Hudyo, doon mismo sa templo. Ang tapang, no? Na kung saan may mga kapitan, may mga police forces na nagkalat. Pero dahil sa paggabay ng banal na spirito at sila ay napuspos, they are untouchable. Yun yung tinatawag na untouchable. Hindi mo pwedeng i-correct yung mga lingkod ng Diyos. Untouchable means, if you proclaim the Word of God, the Lord is protecting you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the Lord is protecting you. Kapag nagte-testimony ka patungkol kay Jesus. Amen? Ang lalaking pinagaling ay higit ng 40 taong gulang. 40 years old. Kaya sino yung hindi talaga mamamangha dyan? Dahil mismo sa kanilang kalagitnaan, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Panalangin upang magkaroon ng katapangan. Sabi dito, ayan. Bago dyan, sabi dito, which is the right in God's sight? To listen to you or to Him? This telling that we cannot help speaking about what we have seen or heard. Actually, kung titignan natin na kailangan talaga nila ipahayag kasi nag-uumapaw kung totoo kang sumasampalataya sa Panginoon, kung nag-uumapaw sa puso natin at hindi natin pwedeng i-deprive yung sarili natin na ipahayag ang Panginoong Jesus. After
threats, they let them go. They could not decide kung paparusahan ba sila. Because the people were praising God for what happened. This healing of layman used by God to proclaim God's authority, hindi lang siya basta himala, kundi ipinakita yung authority sa pangalan ng Panginoong Jesus. And the sovereignty and the power. Amen? Hindi lang siya basta himala, kundi pinakita sa buong Hudyo na yung pinako nila sa krus ng Kalbaryo, makapangyarihan. Pangalang higit sa lahat ng pangalan. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mangha ka ba? Hindi na natin kailangan makita pa ng himala para tayo sumampalataya. Sapat na meron kang maliit na buto ng mustasang pananampalataya sa puso mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Sapagkat naniwala ka kahit hindi mo siya nakita. Amen po ba? We are blessed. And dito natin makikita yung resulta. Not only doon sa loob ng templo sa Sanhedrin at maging sa mga nagkakatipon ng mga mananampalataya, hindi natapos yung kabutihan ng Diyos. Tingnan natin kung ano yung resulta at reaksyon ng mga sumampalataya. Di ba kung iba ang magiging initial reaction natin, respect tayo. Hindi. Kinulong sila eh. Balikan natin. Pero hindi ganun ang naging response ng mga mananampalataya. Ano yung response nila? Nang palayain sina Pedro at Juan, pumunta sila sa kasama nila at ibinalita ang sinabi ng punong pari at ng pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mananampalataya, anong ginawa nila? Sama-sama silang nanalangin sa Diyos dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hindi yung rest back na initial. Pag ma-pride ka, pagbawalan ka, lalabang ka, pero hindi. Ang nais ng Diyos, sama-samang manalangin sa Diyos. Panginoon, ito yung panalangin nila. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at lupa, acknowledging that God is all-powerful. He created heavens and earth, the seas, and lahat ng mga naririto. Acknowledging that He is Creator. Dito pa lang sinasabi na nila, maging sila nilikha ng Diyos. He is in control. Amen? Sabi mo sa katabi mo, He is in control. Ang labanan natin, hindi pisikalan, hindi pataasan, kundi kung sino yung magpapakumbaba at lalapit sa Diyos. Because we cannot do anything without God. Wala tayong kayang gawin sa ganang sarili natin kung wala ang Diyos sa atin. Yun yung sinabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. When you experience persecution, katulad ni Apostol Juan at Pedro, manalangin. Amen po ba? Sabi mo sa katabi, manalangin. Ayun yung dapat maging first action natin. Amen? Hindi yung bugso kagad ng damdamin. Kailangan, nakita natin dito, they gathered all together and pray. And sabi sa translation ng New King James, in one accord. Pag sinabing one accord, isa po yan. Hindi sila nagkanya-kanyang desisyon, kundi nagkaisa sila sa puso at isip na manalangin sa Diyos, manampalataya, magtiwala, dahil siya ang may likha ng lahat. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David, ng inyong lingkod, nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil? Ang mga tao'y nagbabalak ng mga bagay na walang kabuluhan. Naghahanda para digmain ang mga hari
nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes, Poncio Pilato kasama ng mga hintil at buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus ang inyong hinirang. Itong kinote na ito ni ng mga nananalangin, ito po'y matatagpuan sa Awit 118. Ayan. Awit chapter 2, verse 1 to 2. Why do nations conspire and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed one. Nagtipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noon pang una ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Kanino sila nagsumbong? Sa mas makapangyarihan ba na tao? Hindi. Nagsumbong sila kanino? Sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ang sumbungan mo ay Panginoon. Siya yung unang takbuhan natin. Kapag dumaranas tayo ng kabigatan, mabigat ba yung nangyari? Kay Apostol Pedro at Juan? Yes! Biruin mo loob ng templo, napakatapang talaga nila. Para silang tupa na isinugo sa maraming leon. Kaya anytime pwedeng sakmalin, patayin. Ganon katapang yung ginawa. Kaya sabi dun sa ibang translation, courage. Yung courage nila ni Apostol, boldness, and sa NIV, when they saw the boldness of John and Peter. Sa New King James, when they saw the courage. Kasi kung titignan mo, napakatapang talaga. Kaharap pa yung mga kasalungat sa kanilang paniniwala. Sabi mo sa katabi mo, kung minsan tayo ay humaharap sa mga taong walang pananampalataya, ano ba ang sinasabi natin? Ano ba yung pinapakita natin? Si Kristo ba? O yung makasalanang naghahari sa puso natin? Let's come to think, when we face the persecution, it exposes the real hearts na meron tayo. Kapag dumaranas ka ng pagsubok, kabigatan, kahirapan, ipapakita niyan kung ano yung laman ng puso mo. Kung si Kristo ba o yung makasalanang nature ng katawan natin. Amen? Kaya ganun din yung nangyari dito. Sabi dito, bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita dahil alam nila, hindi sa kanila yung katapangan, kundi sa Diyos ang kayang magbigay ng katapangan para ipahayag si Kristo. Kasi kung tayo lang, lahat tayo hindi natin kaya. Amen po ba? Lalo na sila. Sa panahon natin ngayon, ang kalaban lang natin talaga ay sarili natin . Kaya sa panahon natin ngayon, we must preach the good news every time sa sarili natin. Bakit? Kasi ito yung kalaban natin higit sa lahat. Kapag nagtagumpayan natin ito, mas magiging madali yung mga pagsubok. Hindi ko sinabing sobrang dali Magdagaan yung pamatok na ating na binigay sa atin. Kaya yung pamatok ng ating Panginoong Hesukristo. Iunat ninyo ang inyong mga kamay upang magpagaling at loobin ninyo sa inyong pangalan ang inyong banal na lingkod na si Hesukristo ay makagawa kami ng himala. Kung luluobin, kung titingnan natin, hindi naman lahat ng Book of Acts puro pagpapagaling. Kung makikita natin dyan, it is more on proclaiming the good news rather than healing.
Because the Lord wants the people will know who is Jesus Christ. Yun yung mahalaga. Amen? Iunat mo ang iyong kamay na magpagaling sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesu Kristo at gumawa ng himala kung luluubin. Diba? Even nga sila eh. They are not after sa miracles and wonder. Alam mo kung ano yung talagang nais ng Lord at ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanila? Ipangaral ang mabuting balita. Amen? Ayun yung dapat nating gawin. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. That's what we need. Ano yung kailangan natin? Not performing the miracle. Not only performing the miracle. Because performing miracle, kung luluobin pa ng Panginoon yan. Amen? Ano yung kailangan natin? Ipangaral ang salita ng Diyos. Because ang salita ay Diyos. At ang salita ay si Kristo. Amen? John chapter 1. And sabi po dito sa ating last points, the united minds and hearts of believers, ang pagtutulungan ng mananampalataya, nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang ari-arian kundi para sa lahat. Because ito po'y konteksto ng persecution. Kinalaban nila yung Sanhedrin eh. Hindi lang siya basta pinuno, kundi mga pinuno ng Israel. Hindi lang siya isa. Marami. Kaya ito yung response nila. Nagkaisa sila by the power of the Holy Spirit. Yung meron sila. Kanina yung kanta natin. Diba? What we gain is just lost. Ano ba yung tamang lyrics mo kanina? Nakalimutan ko yung lyrics. Basta yun. Kung ano yung meron sila, tinuring nila na wala, na hindi sa kanila, para i-lead sila to the cross. Amen? Taglay ang dakilang kapangyarihan ng mga apostol at patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Sumunod yung pagpapala. Hindi sila humabol sa pagpapala, kundi sumunod sa kanila ang pagpapala dahil sila mismo dinisar nila ang Panginoong Hesu Kristo. Not because they can desire it, but because the Lord put the desire through the Holy Spirit sa kanilang mga puso. Ano ba yung mas looking after tayo? The blessing or filling with the Holy Spirit? We need to be filled with the Holy Spirit para malaman ang kalooban ng Diyos. At sa paanong tayo paraan, mapupuspos ng banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Without the Word, hindi natin kayang labanan ang world. Ulitin ko, kung wala ang salita, hindi mo kayang labanan ang mundo. Lalo na ang sarili mo. Amen? Sinong kailangan natin? Si Jesus. Dahil siya ang pangalang ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas natin. Amen? Walang kinakapos sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa o bahay. Bakit? Life and death na to. Kasi kinalaban nila yung Sanhedrin eh. Life and death na yan. Kaya after yan, makikita natin kung paano talaga pinapatay. Paano talaga ang totoong persecution. Hindi yung masabihan ka lang ng masakit na salita. Persecution yun, but then, mas mabigat yung persecution na pinagdaanan
ng mga apostol. Because they are facing between life and death. Nasa edge sila ng kanilang buhay. Kaya wala nang halaga sa kanila kung ano man yung meron sila. Di ba? At ganun yung ginawa ni Bernabe na isang Levita na taga Cyprus. Sabi dito, ang kanyang pangalan ay ibig sabihin, Son of Encouragement. Anak na nagpapalakas ng loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa apostol ang pinagbilan. Kasi kung dadating tayo sa punto na sumunod sa Diyos o mamatay, susunod tayo sa Diyos. Wala tayong kung dadating tayo sa punto na susunod tayo sa Diyos at mamamatay o mabubuhay pero mawawala sa piling ng Diyos, doon na tayo sa mamatay kasama ng Diyos. Because doon magsisimula ang buhay na walang hanggan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang nagpapahalaga ng higit sa lahat sa kanyang buhay ang mawawala nito. Mas pahalagahan natin ang Panginoon. Kasi ang buhay dito sa mundo ay temporary lang. Amen? Makita natin na si Jesus ang ating treasure. Sabi mo sa katabi mo, God is your treasure. And sabi po dito sa aking notes, as the result, believers were more empowered. Kung sa chapter 2, empowered na sila eh. And they even more empowered because dumanas sila ng pagsubok. Imagine, kapag dumaranas ka ng pagsubok, mas tumatatag ka pala. Hindi yung mas nangihina ka. Katunayan na meron tayong Kristo, mas tumatatag tayo, mas na-empowered tayo ng banal na Espiritu. And they are also united. Not only by faith, but also in action. Di lang sa pananampalataya, maging sa gawa. Imagine, sharing whatever you have, all the things you have, you count it as loss. Sabi ng kanta kanina. And lahat ng meron tayo, patunay lang na hindi sa atin. Ito'y sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. May natutunan po ba? Amen. So, continuation ulit tayo next week. So, ang ating pong pinag-aralan, ito po yung sum up. Isisend ko na lang po yan sa ating GC. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? So, tayo pong lahat ay tumayo at dadako na tayo sa ating banal na gawain na kung saan aalalahanin natin ang Panginoong Hesus kung paano natin siya inaalala kanina. Ngayon, self-reflection tayo. Self-reminder tayo kung ano yung ginawa ng Diyos na kabutihan sa ating buhay. Paalala lamang po na ating Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at maging sa atin na naririto. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat nating siyasatin ang ating sarili upang bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili. Kaya iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. So, inanyayahan ko po ang mga elders. Sige po, take your time to search. Magpa-search tayo sa ating Panginoon.
minute or minutes of our time to see how good is our Lord Jesus Christ upon our lives. Makita natin kung gaano kabuti yung Panginoon sa ating mga buhay. Noon, ngayon, at magpakailanman. Bagamat marami man tayong pagkukulang at pagkakasala, nariyan siya upang tayo abutin. Lord, hayaan mo na yung mga anak mo na naririto, loobin mo na mas i-desire ka, Panginoon, simula matanda hanggang sa pinakabata, Panginoon. Hayaan mo ikaw yung maging desire ng puso namin, Panginoon, na hindi ka lang namin naalalahanin ngayon, Lord, kundi sa araw-araw, minuto ng aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo sa aming mga buhay. Despite, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, mga shortcomings, Lord, sa iyong harapan, pinapakita mo ang kabutihan mo sa iyong mga anak na naririto. And Lord, we pray also na hindi lamang kami, Lord, kundi yung mga mahal namin sa buhay, Lord God. Hayaan mo po, Panginoon, na yung mga mahal namin sa buhay, Lord, kung paano iniharap mo si Apostol Juan at Pedro, Lord, sa Sanhedrin, iharap mo rin po kami, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, Lord, upang iproklama, Panginoon, upang ideklara kung gaano kakabuti sa buhay namin, Lord God. Hallelujah, Jesus. You are so good, O Lord. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Itaas po natin ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ito ang turong itinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y pinagkanulo ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinarapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawang inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aala sa akin. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord, sa pagtanggap namin, Panginoon, ng sumisimbolo sa katawan ng aming Panginoong Hesukristo, hayaan mo, Lord, that we will honor you with all our hearts, our mind, O Lord, our being, Panginoon, na ikaw lamang ang aming Panginoon, tagapagligtas at dakilang Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin nating lahat ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Itaas natin ang sumisimbolo sa kopa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Panginoon, patuloy naming inihahayag ang aming Panginoong Hesukristo, ang dugong ito, Panginoon, o sumisimbolo sa dugong ito na pinagtibay ng bagong tipan, Panginoon, ang siyang magiging dahilan, Lord God, sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Kristo, ng transformation, Lord, sa aming mga buhay. As we partake, Lord, itong sumisimbolo sa iyong dugo, pagkaisahin mo kami in one accord, O God, one mind, one spirit, one heart, O God, na kung saan puso at isip na pararangalan ka, hindi lamang ngayon, kundi hanggang kami ay nabubuhay, ibibigay namin sa iyo
at itataas namin sa iyo ang lahat ng meron kami sa aming buhay. Maparangalang ka lamang, aming Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Lord. Sa iyo po ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Tanggapin natin lahat ang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Lord, sa iyo pong papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name, Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa sa maatin, nawa yung biyaya at habag
at grasya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ngayon naman po dadako po tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Genesis chapter 4, verse 3. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. For kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Dito po sa pinapakita po ng Panginoong Yahweh yung pagbibigay ni Abel at ni Cain. Dahil si Cain isang magsasaka, ipinagkaloob niya yung kanyang ani sa kanyang bukid. Nagkaloob siya. At si Abel naman, isang pastol, pinagkaloob niya naman yung isang panganay na kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog sa pinakamainam na bahagi. Pinapakita dito sa dalawang tao sa paghahandog sa ating Panginoon. Si Cain, yung puso niya na paghahandog na nakikita ng Panginoon na walang pag-ibig kasi pinatay niya si Cain dahil pinatay niya si Abel. Si Cain ay naghahandog pero hindi tama yung motibo ng puso niya. At si Abel naman mas kinalugdan dahil yung puso niya na ipinagkaloob niya yung pagsuko niya at pananampalataya at pagsunod at pag-ibig na meron siyang puso. Dahil nung kapanahonan noon sa pagbibigay sa ikatutubos ng kasalanan, paghahandog ng mga panganay na hayop at malinis na paghahandog. At sa kanyang sa puso ni Abel ay nanampalataya siya sa Panginoon. Sinunod niya yung kung ano yung kalooban ng Diyos. At may pag-ibig na pagbibigay. Ngayon sa kapanahonan ng ating Panginoong Hesus, inihandog niya yung kanyang sarili para sa atin. Sabi nga doon sa kanta kanina, handog niya'y kapayapaan, handog niya'y kaligtasan at kalakasan at kagalakan. At sa panahon natin ngayon ng Holy Spirit na sinabi niya sa bagong tipan na magbigay tayo ng bukal sa ating kalooban. Hindi tayo makakapagbigay kung wala tayong pag-ibig ng Diyos, pag-ibig natin sa Diyos, at hindi natin nauunawaan talaga yung salita ng Diyos. Kaya lang tayo nakakapagbigay dahil pinalalim na ng Diyos yung pananampalataya natin. At na meron na tayong pag-ibig ng Diyos. Kasi sabi nga dun sa bagong tipan, hindi ko nais ang handog nyo. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang nais ko ay habag. Sa paghahandog natin, hindi lang naman yung tayo na sumusunod sa meron tayo na ibinibigay, kundi nananatili pa rin yung pag-ibig natin. Pag-ibig na yun yung magbibigay ng kagalakan sa puso natin dahil iniibig natin ang Diyos. Iniibig natin yung ating pananampalataya ay buhay sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dun sa kanta natin din kanina, kapangyarihan mo, ikaw ang gumagawa. Kapangyarihan mo ay aming nararanasan. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa bawat isa. Siya yung maglalagay sa puso natin kung paano tayo mauunawaan natin yung pagbibigay na may kagalakan sa puso. Dahil tayo, alam naman
Diyos yung pangangailangan ng ating iglesia. Siya yung magpupuno nun. Susunod lang tayo ng naayon sa Holy Spirit na sinasabi ng puso natin. Dahil sa ating pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Dahil hindi talaga tayo makapagbibigay kung wala tayong pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Dakilang Diyos Ama, salamat sa Panginoong Hesus na ipinagkaloob mo sa amin dahil sa namatay at muling nabuhay para sa amin na may ginawa na kapangyarihan, Panginoon, na maipadala sa amin ang banal na Espiritu upang kami makalapit sa iyo, Ama. Marami pong salamat, Panginoong Hesus, na ikaw yung maglalagay sa puso namin na kagalakan, Panginoon, na maisagawa po namin yung pananampalataya na may pag-ibig at pagsunod sa iyo, na ikaw yung unahin namin sa lahat ng aming iisipin, sa lahat ng aming gagawin. Dahil ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na inaasahan namin at inihintay namin na maabutan mo ang aming isipan, na gising sa katotohanan at sa iyong kalooban, at ganun din po, Panginoon, na sa iyong salita, Panginoon, na makapangyarihan, na ito'y tumago sa aming isip, puso, kaluluwa hanggang ikabuturan ng aming kalamnan. Maraming pong salamat sa aming ipagkakaloob. Salamat, Panginoong Hesus, dahil ikaw ang unang nagbigay at unang nagmahal sa amin. Maraming salamat sa aming ihahandog, Panginoon, na ipagkakaloob para sa iyong gawain. Kalugdan mo nawa ito, Panginoon, at nawa basbasan mo ito, Panginoon, na ikaw yung magpapalago nito dahil kami nagtatanim lang para sa iyo. Salamat, Panginoon, na ito po, Panginoon, magamit ng naaayon sa iyong kalooban, sa iyong kalwalhatian upang maparangalan at mapapurihan ka. Salamat, Panginoon, sa inihahanda mo ng pagpapalago at pagpapalawak sa iglesia ito, at sa ipapadala mong manggagawa, Panginoon, na may katapatan, kagalakan sa puso ng paglilingkod sa iyo ng naaayon sa iyong kalooban. Dahil alam po namin, Panginoon, ikaw lang ang Diyos na makapangyarihan, nakakaalam ng ang kalagayan ng bawat isa. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang papurit parangal sa pagbasbas mo sa aming ipagkakaloob, na nataglay ang iyong kapangyarihan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ikaw ang ito na mga tanga ako pala. Ako'y magtitiwala. Okay, Lek? Cut ko na po. Wala. Yung walis kang